Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa verbal learner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pira-pirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol ulit sa verbal learner. Partikular na sa challenges of being a verbal learner. Kamakailan lang ay tapos ko nang ibahagi ang intrapersonal learner at naturalistic learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Kapag sinabi nating intrapersonal learner, ito ang mga individual na magaling mag-control ng emotion. Magaling din sila pagdating sa self-reflection. Kapag naman sinabi nating naturalistic learner, ito naman ang mga individual na mahilig sa outdoor activities. Magaling din sila in terms of identifying animals and plants at sila ay maaari ding tawagin bilang nature smart. Nakaraan ay nabigyang kahulugan ko na ang verbal linguistic learner. Silang mga individual na magaling sa wordings at kaya nilang i-express ang kanilang thoughts into words at sila ay maaaring tawagin bilang word smart. At kadalasan ng mga verbal linguistic learner, mahilig sila sa poetry at journalism. Ngayon, dadako na tayo sa challenges of being a verbal learner. Nevertheless, there are a few challenges that verbal or linguistic learners usually deal with. Una, you might have difficulty visualizing things. Next, you might struggle with maps, charts, and diagrams. Katlo, you get bored when someone is monotonous while explaining information. At panghuli, you might be too talkative. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Challenges of being a verbal learner. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!